Yo, watch out sa inyo dyan. Tara, pag-usapan po natin ito mga tol, no? Sasabi po dito sa balita, ang ate pong dating Pangulo na ngayon po ay nasa ICC ay nagkakaroon po ng demensya. Ito po yung pag-uusapan po natin ngayon, no? At ayon po sa balita, ay ang kampo po ni ex-president Rodrigo Duterte ay nandun po yung paghiling na ang paglilitis sa kanya sa ICC o International Criminal Court ay ipagpaliban dahil po dito. Okay, so yan po yung pag-uusapan natin. Umpisa na natin to, hindi natin pagtatagalin to, pero kung hindi ka pa nakasubscribe, please hit the subscribe button and notification bell para updated ka palagi sa mga videos natin na parating. Let's go! So yan nga mga tol, no? Pag-usapan po natin dito ang balita patungkol po sa pagkakaroon daw di umano ng demensya ng ating dating Pangulo ngayon sa ICC. Sabi po dito sa balita, tutol ang prosecution sa hiling ng kampo ni ex-president Rodrigo Duterte na ipagpaliban ang paglilitis sa International Criminal Court o ICC. Ang idinadahilan naman ng depensa, hindi na makaalala ang dating Pangulo. Okay, bago natin bigyan ng opinyon, bago tayo magsabi ng ating mga opinyon, ay panoodin po natin yung balita. Pakinggan natin kung ano yung mga detalye patungkol dito. Prosekusyon sa hiling ng kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na pagpaliban ng paglilitis sa ICC. Ang dinadahilan naman ng depensa, hindi na makaalala ang dating Pangulo. Live mula sa Mandaluyong City, nangunguna sa balita si News 5 Justice Correspondent Camille Samonte. Camille, ano bang sinasabi nilang sakit ng dating Pangulo? Jiggy, meron umanong cognitive impairment si dating Pangulong Rodrigo Duterte kaya ito hiniling ng kanyang defense team. Sa isang petisyon na isinumite ng kanyang lead counsel na si Attorney Nicholas Kaufman, iginiit nila na hindi na masyadong makaalala si Duterte ng mga pangyayari, lugar at maging ng miyembro ng kanyang pamilya. Hindi na rin daw niya maproseso o maunawaan ang dahilan ng kanyang pagkakakulong. Dahil dito, wala na raw maitulong si Duterte sa kanyang defense team. Ito raw ang dahilan kaya hindi na kayang lumahok ni Duterte sa mga paglilitis. Jiggy? Sabi ng defense, cognitive impairment. At ito rin ba yung sinasabi ng mga anak ng dating Pangulo o may iba pa? Alam mo, Jiggy, kung matatandaan nitong Martes, ay binisita nga ni Kitty Duterte ang kanyang ama sa dahig. Sabi niya, malakas pa naman ang dating Pangulo. Pakinggan natin itong pahayag ni Kitty Duterte. He's 80, ma'am. Of course, pag 80 ka, you have like ailments, a lot of ailments, no? Sakit yung likod, may diabetes. So, I think it's yung mga normal ailments for an 80-year-old, hindi naman yung something that we have to really worry about. Yes. But for an 80-year-old, he is pretty strong. Ilan ng reaksyon ng kampo ng mga biktima ng war on drugs? Jiggy, bumwelta dyan si ICC Assistant to Counsel Attorney Cristina Conti. Sabi niya, posibleng ginagawa lang dahilan ito ni Duterte para hindi matuloy ang paglilitis at confirmation of charges hearing na nauna ngang nakaschedule sa September 23. Tututulan daw ng mga biktima ng war on drugs ang petisyon ng defense team ng dating Pangulo. Narito ang sinabi ni Attorney Conti. Tingin namin exaggerated. Wala bang GC ang pamilya at ang legal team? Bakit hindi sila magkakatugma ng sinasabi? Kaya lalo kaming nalilito kung sino ba ang paniniwalaan. Mental state, maaari itong masolusyonan. Kaya tingin namin malabo ang
archiving or indefinite postponement ng kasong ito. At Camille, gaano kalaki yung tsansa na hindi matuloy ang paglilitis kay dating Pangulong Duterte dahil sa kanyang kondisyon? Hindi pa natin masasabi yan, no, Jiggy? Pero alam mo, merong isang kaso dati sa United Nations Tribunal kung saan pinagpasyahang unfit to stand trial ang isang individual dahil sa demensya. Siya si Felicien Kabuga na taga-Rwanda. Inakusahan siya ng genocide at nagpondo raw para sa massacre ng daang-daang tao sa Rwanda. Jiggy, yun nga, no, tinutulan ng Office of the ICC Prosecutor itong hiling ng kampo ni Duterte at hiling nila, imbis na indefinite suspension ng proceedings ay dapat daw maikling pagpapaliban lang ang gawin. Sa ngayon ay nakikipag-ugnayan na raw sila sa kanilang sariling medical experts para ma-assess ang dating Pangulo. Kailangan daw kasi ng karagdagang pagsusuri para masigurong totoong unfit to stand trial si Duterte. Jiggy? Yan ang ulat ni Camille Samonte live mula sa Mandaluyong City. Okay guys. So narinig naman po natin ang usapin po patungkol po dito sa pagkakaroon daw po ng tila di umano demensya ng ating dating Pangulo sa ICC. So ang nagiging usapin po dito is kung tunay nga ba. Yan po yung question dyan di ba? At bihira, no? Although maraming makikita tayong ganyang pangyayari na pag nagkakaedad na nangyayari po yun, pero hindi lahat. Dito po sa sitwasyon ni PRRD talaga magiging questionable po ito kasi 'di ba, with all due respect, marami po na humaharap sa mga kaso o nahatulan, 'di ba? No, correct me if I'm wrong disclaimer lang. Pag nandun na po sa hukuman o sa anuman, yung nagiging legal na paraan na pinaka last resort nila is yung iba, 'di ba, nagpapanggap na wala sa katinuan. Yung iba, 'di ba, kundi pabulaanan sa mga false witnesses. Ito nga po, mga karamdaman, etc. Diba sa atin nga sa Pilipinas may nauso pa ng mga house arrest. Diba? Yan po yung nangyayari sa mga kilala na politiko. Kayo po ang makakaalala niyan. Sino-sino po ang mga iyan. Pero at the end of this video po, wala po tayong sinasabi na hindi totoo ang nangyari sa kanya dahil napaka very common naman po nun mga nagkakaedad talaga. Pero stick tayo dun kung ano yung sinabi ng kanyang bunsong anak, si Kitty Duterte. He is strong. Sa kanyang age, malakas siya, no? At alam natin ito yung isa sa pinakabata na anak niya, kaya hindi naman natin sinasabing batang bata talaga o baby, diba? Okay, mali ako napindot ng effects. Sorry. Hindi naman batang bata talaga na pero siya pinakabata. Ako I believe mas makikita mo yung mga sagutan minsan sa mas bata katulad ni Kitty Duterte, and sinabi niya na malakas po ito, and I believe that is enough para sabihin po natin na hindi naman po siya yung uugot-ugot talaga, sobrang tanda, at hindi naman siya para hatulan talaga, no? Kailangan umusad po yung trial para mangyari po yung investigasyon, makita kung ano yung katotohanan, sabay dapat managot para matapos na ito, no? So the more na tumatagal, wala na uumpisahan or medyo matagal ng proseso, mamaya wala naman talaga siyang dapat panagutan, tumatagal pa lalo. Pero I believe meron at meron, pero at least, di ba, masiyasat na lahat para kumbaga isuma na kung ano-ano ang kanyang dapat harapin, no? Kasi meron at meron pa rin naman yun. For example, sa kanyang mga pananalita, meron po yan na consequences dapat. Ikaw, ano masasabi mo dito, no? Tunay kaya ito o isa tong way to avoid
charges, yung mga kaso niya ay talagang ihatol sa kanya, iwasan ng paglilitis, or talagang totoo po ito, no? Talagang meron. Comment down below at pag-usapan natin yan sa comment section, and please do not forget to hit the subscribe button and notification bell para updated ka palagi sa mga videos natin parating. See you ulit sa susunod na video.